if we get know that Pacquiao needs to have this kind of quick start. Thing left to prove, and yet he wants to continue to not only inspire but prove to everyone and himself that he still has what it takes nearly a quarter of a century into his professional career at the best weight class in the sport. You know, at the age of 40, you become slow and it's kind of a challenge to myself that to prove something. Saying things like Pac-Man is back. All I can say that Pac-Man is back and the journey will continue. At this point of his career, Manny should go out fighting whoever he wants to fight. He deserves it. Yeah. I heard they want me to fight Pacquiao next. No. I'm not predicting the fight, but I will do my best to do the same as my last fight. What you really meant to say, man? That's he gonna really this boy up. I mean, send him back to the hood, knock him the out, change his life. He gonna see about 6 different Pacquiao in the ring that night. Can't write Manny completely off because he's Brady-esque to me. It's like what I said about Tom Brady falling off the cliff. I do think Tom Brady's in decline. But when you're falling from here, boy, you got a lot of room. So Pacquiao is falling from such heights that he's still better than most. He's a tall, lean guy, but he fights like a shorter guy, and he's there to be. To watch a 40-year-old man be victorious in that ring on that night, he is inspiration to many, including myself. I'm inspired right now. I'm just inspired to beat him. In terms of that fight, I don't hate it. I think the build-up will be great. Mario wasn't the most marketable guy in terms of doing interviews and selling the fight, but Rollies, dude, that guy can sell. Sa pagkansila at hindi malinaw nga na rematch sa pagitan ni Gervonta Tank Davis at Lamont Roach, ay kaya naman po itong nagbukas ng pintuan para sa usapin itong laban ni Manny Pacquiao at Davis. Dahil nga sa kinasangkutan ni Davis na problema sa kanyang asawa, ay kaya naman ito ang naging dahilan para hindi makagawa ng pagsasanay si Davis. Umayon sa ating pambansang kamao ang mga pagkakataon. Dahil sa itong si Davis, ay ang kanya talagang gustong makalaban sa kanyang pangalawang laban mula sa kanyang pagbabalik sa boxing. Inamin ni Pacquiao na naniniwala siya na kaya niyang talunin si Davis. Ang kailangan po lamang ay mabuo o makumpleto na niya ang natural at tamang buwan para sa kanyang pagsasanay. Halos 2 buwan lang po kasi ang naging preparasyon nitong si Pacquiao nung labanan niya ang WBC Welterweight World Champion na si Mario Barrios. Pero kahit na ganoon pa man, nakita naman natin na may talim pa rin talaga ang bawat suntok ng ating pambansang kamao na nagpahirap kay Mario Barrios, kaya naman hindi nito nailabas ang kanyang natural na galaw sa laban. Ngayon po ayon kay Barrios ay si Davis at Manny Pacquiao ang pinakamadidiing suntok na kanyang nakalaban. Pero iba kuno ang diin ng suntok na mayroon ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao na nagbibigay ng matinding takot sa mga kalaban. Kaya naman po mga idol kung 100% ang kondisyon ni Pacquiao, kung itong si Gervonta Davis ang makakalaban, ay siguradong makakakita tayo ng laban na talaga namang basagan ng pagmumuka. Ngayon sa kabila niyan, isang magandang balita ang ginagawa ni Manny Pacquiao dahil sa kasalukuyan ay isinasaayos na po ng Team Pacquiao ang kanyang magiging huling laban sa isang ganap na kampiyon ng 147 pounds welterweight division na kung saan ngayon 2 po ang lumulutang na pwedeng makalaban ngayon ni Pacquiao. At ito na nga po ay sina WBA welterweight world champion Rolando Romero at itong si WBO welterweight world champion na si Devin the Dream Haney. Si Devin Haney po talaga ang inaabangan ngayon ng lahat ng mga Pinoy boxing fans dahil sa ito po kasi ay nananatiling undefeated kahit na ilang beses pa itong pinagulong sa naging laban nila ni Ryan Garcia. Ang pagiging undefeated ng kampiyon na ito ang magdadala kay Manny Pacquiao para sa gayon nga ay makagawa ng isang magandang paglabas sa sports na kanyang minahal. Malaki ang tsansa na si Devin Haney ang kanyang sunod na makalaban dahil sa binigyan na po kasi ng daan ng WBO na maganap ang malaking laban na ito. At ito na nga ay sa pamamagitan ng paglagay ngayon dito kay Pacquiao sa talaan ng mga top contender dito sa titulong pinangahawakan ngayon itong si Haney. Kaya naman po ay malaking tsansa na matuloy po ang laban na ito ni Haney at Pacquiao. Pero hindi pa rin man po kasi nawawala ang tsansa na makakalaban itong si Pacquiao ang WBA welterweight world champion na si Rolando Rolly Romero. Ito'y dahil sa ayon po kasi sa kampo nitong si Manny Pacquiao ay planchado na nga daw ang laban na ito
may mga problema lamang na pumipigil at pumapagitna, kaya naman hindi pa napafinalize ang laban. Pero para sa akin mga idol, kahit sino naman ang pwedeng makakalaban itong si Pacquiao, dahil sa dalawang mabigat na pangalan naman po kasi ito na makapagbibigay at makapagdadagdag sa legasiya na nagawa ng ating pambansang kamao. Pero ano sa tingin nyo mga idol? Sino nga ba para sa inyo ang sunod na makakalaban ni Pacquiao sa paninimula ng taong 2026? I-comment nyo na po niya magiging komento mga idol para sa gayon ay atin niya mapag-usapan dito sa ating comment section. Ngayon sa video po kasing ito mga idol ay iihahain ko sa inyo ang isa sa pinakamabigat na laban nitong si Manny Pacquiao ng kanyang kaharapin, ang mas bata noong kampiyon at may hawak ng WBO o World Boxing Organization welterweight world title belt na si Jesse Vargas. Itong si Pacquiao ay nagbalik sa kanyang pagre-retiro dahil sa na-miss di umano niya ang boxing, at sa kanyang pagbabalik ay agad-agad po nitong sinagupa ang kampiyon na si Jesse Vargas. I'm happy to be back. I feel lonely and sad when you are thinking you're not longer active with the sport of boxing. You know, I want to box, I want to continue because Sa laban na ito mga idol ay maraming naniniwala na hindi na kaya di umano nitong si Pacquiao makipagsabayan sa mas batang kalaban. Lalo't pat itong si Vargas ay nasa kanya na ngayong kapanahunan na kung saan ay nag-uumapaw ang kumpiyansa ng kampiyon na ito na kanya di umanong tatalunin lamang sa laban ang 8th Division World Champion na ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Let's come out victorious and to show that I'm the best in the welterweight division. What have you done to prepare for Manny? What have I done? What have we done? My team and I have prepared tremendously in a great way, and we look forward to performing well because that's what we work for. You know, and this November 5th, this Saturday night, tomorrow night, we're going to give the fans a great performance, and we plan to come out victorious. We work hard for it, and we have no doubt that that will be the outcome. Walang kaalam-alam si Vargas na hindi pa rin nawawala ang bagsik nitong si Pacquiao. Kaya naman po yung mararanasan ng kampiyon na ito ang pagkatalo na hindi niya pa nararanasan sa kanyang talang buhay. Kaya naman huwag po natin patagalin pa at sabay-sabay po natin ngayong panoorin ang highlights ng kanilang buong naging sagupaan. Sa unang round mga idol ay medyo po nagiging maingat ang ating kababayan na si Pacquiao. Dahil sa aminado itong si Pacquiao na malakas din itong kanyang kalaban. Kaya naman binabasa at kinakapapa ng ating kababayan ang lakas at diskarte ng kanyang kalaban sa pagbato ng suntok. Sa pangalawang round mga idol ay medyo bumibitaw na ng madiding suntok si Pacquiao. Gusto ni Manny Pacquiao na makakuha ang round 2. Kaya lamang kasi ay desidido ang kampiyon na si Jesse Vargas na makakuha ang face ng laban. Pero hindi niya inaasahan ang mangyayari dahil sa lalagapak pala ang kanyang puwetan sa lakas ng suntok na pinakawalan nitong si Manny Pacquiao.
Sa pangatlong round mga idol ay animoy hindi bumagsak ang kampiyon na si Jesse Vargas dahil sa parabang siya pa ang naging mas agresibong boksingero sa round na ito na nagpapakawala ng mga madidiing suntok sa ating kababayan. Di naman hinaayaan ni Pacquiao na mangyari ito. Kaya naman malalakas na suntok din po ang pinakawala ni Pacquiao kung saan nga ay nagsimula ng maglaro ang ating kababayan. Sa round 4 mga idol ay hati na ang naging scorecards ng dalawa dahil sa parehas po kasi silang dalawang nakapagpapatama ng malalakas sa suntok. Pero ang round na ito ay binigay po kay Jesse Vargas mga idol dahil sa may isang kanang malakas sa suntok na naipatama itong si Jesse Vargas sa muka ng ating kababayan. Sa round 5 mga idol ay punong-puno na ng aksyon ng laban na kung saan nga po ay nakikipagbunuan na si Pacquiao sa kanyang kalaban. Hindi naman basta-basta nagpapadaig itong si Jesse Vargas dahil sa agad-agad po kasi itong bumabato ng maraming suntok sa tuwing pumapasok na sa kanyang depensa ang ating kababayan. Sa round 6 mga idol ay naging maingat na si Pacquiao sa pagpasok sa depensa ni Vargas. Napag-alaman na po kasi ni Pacquiao na medyo malakas din talaga ang mga suntok nitong si Jesse Vargas na nagagawa siyang mayanig kung saan ay nawawala ang kanyang balanse. Kitang-kita po dito kay Jesse Vargas ang style nitong si Juan Manuel Marquez na kanya lang naman pong pinaggayahan na estilo para talunin ang ating pambato.
Sa round 7 mga idol ay minungkahi na po ni Coach Boboy Fernandez na hindi dapat matakot si Pacquiao sa pagpasok sa depensa nitong si Vargas sapagkat hindi nga naman daw ito isang counter puncher katulad nitong si Juan Manuel Marquez kung saan ay gumaganti nga lang naman daw ito ng suntok sa tuwing kanyang nararamdaman ang pagpasok ni Pacquiao sa kanyang depensa. Kaya naman ay nagsimula muli ang bagyo mula sa ating pambansang kamao. Sa round 8 mga idol ay bahagya na pong sumasara ang kanang mata nitong si Jesse Vargas sa diin ng mga patama ni Manny Pacquiao. Hindi na mabasa-basa ni Vargas ang lokasyon ng mga pinanggagalingan ng mga suntok nitong ating kababayan. Kaya naman ay bara-bara na ang Jesse Vargas sa round na ito na sumusuntok na lamang sa hangin. Ito'y dahil sa pabago-bago ang estilo na ginagawa ni Manny Pacquiao. Sa round 9 mga idol ay dahil nga sa hindi natural ang estilo nitong si Vargas na ginamit sa laban na ito, ay kaya naman lubos na nahihirapan siyang makipagsabayan kay Pacquiao. Inakala ni Vargas na sasapat ang estilo nitong si Dinamita Marquez para pahirapan nitong si Pacquiao. Pero hindi po may epektibo ang estilong ito na naging dahilan kung bakit hindi po magawang makatama na ni Jesse Vargas sa malikot na si Manny Pacquiao. Sa round 10 ay gustong-gusto ni Vargas na mag-deliver ng pressure. Kaya lamang,
ay hindi malaman-laman itong si Vargas sa kung papaano niya nga ba ito maisasagawa dahil sa hindi kasi basta-basta nagpapadikta na lamang sa laban ng ating kababayan na si Manny Pacquiao. Kaya naman po sa laban na ito ay nagmistulang bata na si Jesse Vargas na sumusuntok ng wala sa anggulo. Sa round 11 mga idol ay hindi na alam ni Jesse Vargas sa kung paano niya nga ba pupuruhan itong si Pacquiao. Makikita po sa naging laban na ito mga idol ang agwat ng ganilang mga kakayahan na kung saan ay mas napupuruhan ni Pacquiao ang mas batang kampiyon na si Jesse Vargas. Inakala ni Vargas na siya ang nanaig sa laban nila ni Pacquiao, kung saan nga po ay nauuna pa nga po itong kumaway sa mga fans na para bang gusto niyang iparating na naniniwala siya na siya ang nanaig sa laban nila ni Pacquiao. Pero katulad nga ng inaasahan mga idol, ay dahil nga sa mas maraming naipatamang malalakas na suntok itong si Pacquiao, ay kaya naman siya ang nanaig sa laban at nag-uwi ng WBO Welterweight World Title Belt.